Pag-aakyat ka ng ring, mahina ka yan, mahina ka talaga. Ako kasi, iba kasi ako, immortal ako eh. Tapos, Yun, no? What's up, mga gar? Magandang gabi. Magandang umaga na pala. Dahil ngayon pong oras na ito is alas 12 na po ng umaga ng madaling araw. So, gusto ko lang ipahabol, no? Doon sa mga haters or mga fans ni Naoya Inoue na sobra na po yung ano ninyo. Sobra na po yung kabubuhan ninyo. 'Di ba? So, meron nga po tayong meron nga po tayong mga nakalap na impormasyon na video na patungkol sa live ni Janel Casimero at ang kanyang kuya na si Jason Casimero. So para pong nadulas po daw po siya. Nadulas daw po sabi dito may offer daw pala si Janel Casimero sa Riyadh. Meron daw po sabi na nadulas daw po si Janel Casimero. Ipapakita ko mamaya sa inyo ang video. Walang boxer na walang kasi ako nalagpasan ko yun. Basta lahat ng ng 5 oras lang yung pagre-recovery mo, pag-aakyat ka ng ring, mahina ka yan, mahina ka talaga. Ako kasi, iba kasi ako, immortal ako eh. tapos Yung yun, mga immortal, iba yung mga immortal at saka mga normal na boxer. Hindi naman sa Japan yung ikot yung mundo natin, ang daming lugar na pwedeng labanan. sa Saudi na lang tayo tol. Ituloy na lang natin yung sinabi ng sa Saudi. Basta tandaan natin guys, hindi lang sa Japan umiikot yung mundo natin. Siguro tatanggapin na namin yung sa Saudi Arabia. Hindi lang natin basta. So, kung bago pa po kayo sa aking channel, so sana naman po paki-hit ng subscribe button at bell button. So, yun po. Ito na nga po. So, ito pong gusto kong sabihin po sa inyo na sa mga haters ni Janel Casimero na fans ni Naoya Inoue, huwag naman masyadong ipahalata ninyo ang kabubuhan ninyo. So, una, meron tayong na laman or meron tayong nakasagutan. Pero sabi niya, ang alam pala nila ng mga fans ni Naoya Inoue, si Janel Casimero po ang nagdahilan ng pay cut. Yan po yung pagkakaalam nila. So gusto ko lang klaruhin masaglitan lang na hindi po si Janel Casimero ang nagdahilan, kundi yung kampo ni Inoue. Dahil sabi nila na dahil daw matagal magdesisyon yung kampo ni Janel Casimero, kasi yun po yung sagot ni Sean Gibbons na papuntahin muna si Inoue sa Amerika bago nila pag-usapan, bago nila sagutin yung pay cut. So yun po ang dahilan, hindi po si Janel Casimero ang nagdahilan ng pay cut. So iba yan. So sitasalin natin yan. So dito tayo sa pangalawa. Dito tayo sa pangalawa. Meron din kasing isang nagmamagaling na fans din ni Naoya Inoue na sabi niya na hindi po fight contract yung pinirmahan ni Naoya Inoue kay Turki Al-Sheikh, kundi sponsorship program. So ito lang yung punto ko. So sasagutin kita. Sponsorship yan at napakalaki ng offer, napakalaki ng deal. So ganito kung paano mag-i-effect yan. So halimbawa si Naoya Inoue ay offeran, magdi-deal na sila. So meron ngayong isasuggest si Turki Al-Sheikh na labanan ni Naoya Inoue at doon sila magkakasundo. So hindi pwedeng tumanggi si Naoya Inoue. Kung hindi, kapag tatanggi siya, hindi niya makukuha yung bayad na galing doon sa sponsorship. So
ang masusunod pa rin sa laban is yung si Turki Al-Sheikh. May isasuggest sila, ito labanan mo. So para labanan. So depende na lang kay Inoue kung lalaban ba siya or hindi. Napakalaking pera po niyan. So iwan ko lang kung tatanggi pa rin si Inoue. So duwag na talaga siya. Siya lang yung kauna-unahan sigurong tatanggi kay kay Turkey. So si Canelo pwedeng tumanggi kasi hindi naman siya under sa program eh. Hindi siya under sa program na yun. So yun lang yun. Yung sponsorship na yun, hindi makukuha ni Inoue ang bayad na kung ano yung contract nila kung tatanggihan ni Inoue yung iriritong kalaban. Yun yung saktong word. Iriritong kalaban ni Turki Al-Sheikh sa kanya. So yun. So yun lang. Salamat. Magandang umaga.